Ha, Nana, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Ang lakas ng hilik mo eh. Dito na lang ako matutulog. Mabuti at ayos ka lang. Nana, anong nangyayari? Wala naman. Matutuloy pa ako sa pagtulog. Sige, matulog ka na. Uwi na ako. Hey, Yung Jed sa lig ng bulag na yan. Ang tingin ko, mukhang napakahalaga. teka lang. Honey, pwede mo ba? Tanggalin ang palawit na jede sa lig mo at ipakita mo sa akin. Sig. Hindi ka si Zhao, Nana. Sino ka ba talaga? Ibigay mo yung palawit. Bitawan mo. Kunin mo nga. Ibigay mo sa akin. Huwag mong hawakan ang aking pendant na jade. Bitawan mo. Ayos ka lang ba, Lilingbo? Ayos lang ako. Eh naku, Tarantado. Sino ka ba talaga? Anong relasyon mo kay Zhao, Nana? ako ang tatay mo. Halika. Yayaya kitang kumain na malaking handa. Kane. Kane. Anong binigay mong kain sa akin? Ano ang kinakain ko ba? Siyempre ang kinakain eh. Ang abo ng nanay mo. Kakain ka pa ba o hindi? Gusto mo pa bang kumain? Papakainin lang kita ng konti. Lalaban ako sa'yo. Tara, mahal. Pumunta tayo at Ibenta natin ang una abo ng nanay. Tara. nakakakita na ako. Chu Chen. Ito ang sa pamilya Chu namin. Ang mana, ang yinyang na pendant ng dalawang ista. At ito rin, ang pamana ng aming gintong mata. Ngayon, ibibigay ko ito. Sa'yo para ingatan. Hindi lang basta nakakakita ako. At natutunan ko rin ang minanang sining na iniwan ng mga ninuno. Ito ang gintong mata. Ine. Patawad sa inyong anak. Hindi kayo napahinga ng tahimik kahit nasa kabilang buhay. Itong dalawang yan. Ako, si Chu Chen, ay pinagkalooban ng biyaya. Tinitiyak kong kayo ay magbabayad ng mahal. Maghadino. Mayroon akong isang pambihirang kayamanan. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Ming asupiting porselana. Hindi ko akalaing ang mga mata ko ay nakakakita pa ng hinaharap. Ang magkasintahang yon. Tiyak na nasa loob. Lilingbo, Zhao, Nana. Gagawin kong tiyak na magbabayad kayo ng mahal. Lolo, anong nangyari? Ang kabataang ito ay may taglay na dugo ng dragon. Ang kanyang mga mata, parang ang sinasabing gintong mata sa alamat. Lolo, ang ibig ninyong sabihin ay ang gintong mata na ilang henerasyon na hinahanap mong pamilyahan? Ayon sa utos ng mga ninuno, sa paglitaw ng gintong mata, babalik ang ginintuang panahon. Dumating na ang pagkakataon ng pamilyahan. Batang Li, ito ba yung tinatawag mong pagsusuri at auction? Grabe, ang dami talaga ng magagandang antiko dito. Mga pamilyang kilalang tagapag-alaga ng mga antiko ito, na pinagsamang mag-organisa ng pag-auction at pagtataya ng mga antiko. Ang mga naimbitahan.
ay mga kilalang pangalan sa larangan ng mga antiko. Siyempre, puno ito ng mga pambihirang gamit. Mga kasamahan sa industriya. Pakinggan naman ito. Ang salot na may disenyong dragon na ito ay mula noong panahon ni Qianlong. Personal na gamit ng mismong emperador. Panimulang presyo, 3 milyon. Halina, mga kaibigan. Tingnan niyo ang ito ko. Chamber pot na Hozao mula noong panahon ni Yongzheng. Panimulang presyo, 5 milyon. Bakit puro lang ganito? Salot ng dragon at chamber pot ang ilalagay. Bakit ang daming kakaiba at hindi karaniwan dito? Nga, kung bihira, mas mataas ang presyo. Mga kaibigan, may hawak ako na napakabihirang kayamanan. Ming aso piting porselana na halaga ay 20 milyon. Ming asul puting porselana. Patingin sa estilo nito. Totoo nga, ito nga ang Ming asul puting porselana. Ay nako, tingnan ang anyo nito. Kapag tiningnan, halatang kayamanan ito mula panahon ni Yongle. Talagang halaga ay 20 milyon. Lelingbo, para sa boat na yan. Mag-alok ako ng 20 milyon. Bossong, pakinggan ninyo. Akin na rin itong antigong ito. Tatayag ako ng 21 milyon. 22 milyon. 23 milyon. Itong bagay na ito. Hindi ko ibebenta. Nakakainis na mag-couple kayo. Inilala ko ninyo ang urnang abo ng nanay ko. Tingnan nyo kung di ko kayo paparusahan. Chu Chen, ikaw. Aano ka naman nakakakita? Noon bulag ako, at kasama ko pang isang babaeng katulad mo. Ngayon, nagbukas ang mata ko dahil sa kapalaran. Nangahas kang insultuhin ako. Anong mali sa pag-insulto ko sa iyo? Ang ina-insulto ko ay ikaw mismo. Isang babaeng hindi marunong maging tapat. Ibalik mo ang urnang abo ng nanay ko. Ibigay mo ito pabalik sa akin. Nabenta ko na ito kay Lilingbo. Chuchen, Gusto mo pa bang magpakasal? Maglakas loob kang manakot sa babae ko. Ano naman kung sinuntok kita? Ibalik mo ang urnang abo ng nanay ko. Mga kabataan, hindi ito lugar para magulo kayo. hoy Lelingbo. Anong ginawa mo sa orna nanay? Wala namang espesyal. Ginamit lang na matalinong taong ito. Ang antigong nagkakahalagan, 20 milyon. Bilang sisidlan para sa abo ng nanay niya. Ano? Ginamit niya ang antigong nagkakahalaga ng 20 milyon bilang ornang abo. Isang pambihirang pagnanaksasa sa kayamanan. Isang paghamak sa Inaasal isang mo pambihirang ang isang kayamanan. sagradong kayamanan. Alam mo ba, ang Ming asul puting porselana na ito, gaano kahalaga ito? Ikaw na taga-ibaba lang. Nangahas kang bastahin ang kayamanang ito. Pag-ari ito ng pamilya ko. Ilalagay ko kung ano ang gusto ko. Hindi sa'yo ang magdikta dito. Lilingbo, ngayon, agad, ibalik mo ang urnang abo ng nanay ko. Nasa akin ang bagay. Bakit ko pa ibabalik sa'yo? Ito ay tahasang pagnanakaw. Tunay na pagnanakaw. Kung makakaya mo, agawin mo na pabalik. Sandali. Itong 100,000. Kunin mo't umalis ka na. Papatayin kita. Binabantaan mo ako? Binabanta kita. Ano ang magagawa mo? Ano ang kaya mong gawin sa akin? But, kung si Lilingbo gusto ang kayamanan mo, iyon ang iyong swerte. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Dito sa amin. Pero ito ay para sa mga nasa itaas na class, na pinapasukan ang pagsusuri at auction ng mga antika. Huwag ka nang humarot dito. Alis, alis. Paniniwalaan mo ba? Itawag ko ang gwardya para ilabas ka. Gwardya, gwardya. Palayasin ang batang ito palabas. Anong nangyayari? Bakit ang ingay dito? Hanlaw, hanlaw. Siya ang batang ito. Ang binata na nasa pintuan kanina. Binata, ano ba talagang nangyayari dito? Hanlaw, siya ang batang ito, na sumisira ng kapayapaan at humaharot. Lilingbo, huwag mong baliktarin ang totoo. Ikaw pa nga ang nang agaw sa urnang abo ng nanay ko. Nang agaw ka pa sa urnang abo ng ina ng iba. Lilingbo, ganito ba ang iyong pag-ugali sa buhay? Hanlaw, hindi po. Hanlaw, tingnan nyo. Ito ay hindi talaga unang abo. Ito ay isang bagay na halaga ay 20 milyon. Ming na asupiting porselana. Totoong Ming na asul puting porselana ito. Hanlaw, kung gusto nyo ang antiking ito, ibebenta ko sa inyo ng 20 milyon. Ikaw, Tapos ng daldal mo. Kung hindi ka magdadulot ng problema, maaari kitang bigyan ng 5 milyon. Kung hindi, wala kang makukuhang kahit isa. ito ay pag-ari ng nanay ko. Hindi ko ito ebebenta. Babasagin ko to, maniwala ka man o hindi. May tapang ka bang gawin yan? Nilait ninyo ako at pinahiya. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Kaibigan, gusto mong mabawi ang bagay na ito? Ngayon mas mahirap pa iyon. Pero ako, ay makakabawi, ang urnang abo ng iyong ina. Ngunit, susubukin kita. Hanlaw, Ikaw ang haligi ng mundo ng antigong gamit. Akala niya napakatalino. Hindi kayo magkakilala o kamag-ana. Bakit mo siya tutulungan?
Ang lolo ko ang nagdedesisyon. Hindi para sa isang nakababata tulad mo, na magturo-turo rito. Hanlao, sobra akong nanghimasok. Ginoong matanda, paano ninyo ako susubukin? Gusto kong kumuha ka mula sa mga bagay na ito. Hanapin ang tatlong, mga kayamanang nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Hayaan ninyo akong makita. Ikaw, ba talaga ang may gintong mata? Ang taong hinirang ng kapalaran. Kailangan ko bang hanapin sa mga ito? Ang 3 piraso, ng mga antigong may halagang lampas 10 milyon? Tama. Basta makapasa ka sa pagsubok na to. Ako ang magpapasya. Ibabalik ko ang Ming Asul puting porselana sa orihinal na may-ari. Ginoo, ang gagawin ninyong ito, may magandang idadulot pa ba sa inyo? Huwag mo na lang yang intindihin. Kailangan ko lang na kumpirmahin ang isang bagay. Kung talagang may gintong mata siya, madali niyang makikita dito kung aling 3 antika ang pinakamamahal. Sed, pipili ako ng 3 piraso. Mahal, ang ets mo. Kailan naman niya natutunan ang pagsusuri ng antika? Bulag naman siya ng 5 taon. Paano siya makakapagsuri ng antika? Gumaling man ang mata niya ngayon. Masira na yung utak niya. Hanlao, naririnig niyo naman. Si Chechen, hindi naman marunong mag-appraise ng antika. Huwag na kayong umasa na makapipili siya. Ang magagandang piraso. Isa. Pangwalang kahit anong paningin. Paano siya makapag-appraise? Gusto ko namang makita. Anong klas ng basura ang kaya niyang piliin? Kanina ninyo akong binastos at inapi. Ngayon, gagawin kong, magsisi ka ng husto. Test. Ano karapatan mo para pilitin kaming magsisi? Dahil dito, Huwag mong sabihin sa akin. Ang unang pinili mong kayamanan ay ito. tama, Ayos. 200 yuan. Ibibigay ko sa iyo ang basurang ito. 200 yuan. Chuchen, si Hanlao ang nagsabing pumili ka ng kayamanan, hindi basura. Hindi para pumili ng basura. Akala niya genius siya. Kaya niyang bilhin yan. Siguro yan na lang ang tanging basura para sa kanya. Dakilang talino. Kunin mo ba ang bote o hindi? Hindi mo naman. Wala pang 200, di ba? Chichen, ang pinili mong kayamanan. Maaring ikarga sa account ng Han family. Pumili kang matapang. 200 yuan. Pera at kalakal, pareho. Huwag kang magsisi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsisisi. Lolo, tingnan mo siya. Pinili mo lang ang isang walang kwentang bagay. Siya ba talaga ang sinasabing gintong mata? Ginoong Q, talaga po ba? Hindi niyo ba isipin palitan ibang antigong bagay? Chuchen, ang cute mo naman. Anong karapat-dapat mo para questionin si MS Han? Si MS Han sa larangan ng antigong gamit ay hindi katapat mo. Nagtitiwala ako sa sarili kong mata. Kung tama ang aking hula, ang mga bagay na ito, siguradong higit pa sa 10 milyon ang halaga. Ayaw talaga kayong makinig sa payo. Lolo, sa tingin ko, siguro nagkamali kayong pagtingin. Hindi siya ang taong hinahanap natin. Ikaw rin ba? Ang bote na hawak niya, wala talagang halaga? Lolo, hindi ba? Chuchen, 5 taon ka ng bulag. Sabihin mo sa akin, kailan ka natuto maghusga ng antigong gamit? Sa tingin ko, nagpapasikat-sikat lang siya. Ginagawang kayamanan ang basura na yon. Lilingbo, kung sinasabi mong ang pinili kong antigong gamit ay basura, gagawin mo bang taya sa akin? Teya, Chuchen, anong karapatan mo na tumaya laban sa amin? Lee family, abangan mo ba ang taya? ikaw, ang dakilang marunong. Anong ihahain mo para tumaya sa akin? Isa kong apartment sa lungsod. Halaga, 1 milyong. Isang apartment na nagkakahalaga ng 1 milyon. Hindi man kalaki ang 1 milyon. Kapag ako ang manalo, mamamatayong walang bahay ang lalaki. Saji, sabihin mo paano tayo magtataya. 3 antigong pinili ko ang taya. Bawat isa, lampas sa 10 milyon ang halaga. Ano ang sinabi mo? Sinasabi mong ang basurang yon. Halagay higit sa 10 milyon? Bawat isa. Ang halaga ng bawat isa, lagpas sa 10 milyon. Kung matatalo ako, ibibigay ko ang bahay sayo. Pero kung ako ang mananalo, hihingin ko sayo at kay Zhao Nana na magluhod at humingi ng paumanhin sa aking ina. Ulitin mo nga, sino ang sinasabi mo? Sino man ang hindi nagtataguyod ng dangal ng asawa, siya iyon. Ang dakilang lilingbo, naglakas loob siyang manita sa akin. Mahal, huwag kang mag-alala. Kung siya'y nangahas tumaya, ipapakita ko sa'yo kung paano ka maghihiganti. Say, Kailangan mong kumpletuhin ang paghihiganti para sa akin. Painuin mo siya ng maayos. Isang apartment lang na taya? Hindi sapa. Kung ikaw ang matatalo, gagawin kitang hubarin lahat ng damit mo. Lumuhad ka at gumapang sa lupa. Gagawin mo ba? Kaya ko naman. Ha, ang yabang mo talaga. Kami ang nag-aral ng mga antigong gamit. Kalahati ng buhay namin na sa pagsusuri. Hindi rin namin sinasabi na bawat beses ay laging walang kamalian. Pero ikaw, sinabi mong 3 piraso lahat ay nagkakahalaga ng milyon. Ang laki ng hiyaw mo. Ipaano naman ang mga gamit namin? Hindi ba namin alam kung ano ang meron kami?
Huwag mong sabihin na inaapi ka namin. Narito ang alamat ng mundo ng antigong gamit. Hayaan natin si Hanlao ang magpasya. Ang kalat mo na yan. Magkano ba talaga ang halaga nito? Mukhang isang ploera mula sa King na din. Pero sa totoo lang, ito ay isang modernong peking replika. Maganda ang pagkakagawa naman, ngunit halaga lang ay 300. Narinig nyo ba yon? Ang kalat mong yan. 300 lang ang halaga. Sabi ko na sa iyo, walang kwenta yan. Paano mo naman akalain na nagkakahalaga ng milyon? Chu Chen, talo ka na. Hindi ka pa ba magmamadali? Lumuhod ka at gumapang na parang aso. Hanlao. Sinasabi niyo ba na walang halaga ang pirasong ito? Ang plorera mismo, sa totoo lang, hindi mahalaga. Tama ba, Chu Chen? May tinutukoy ang matanda sa sinabi niya. Mukhang nakita rin niyang sa loob ng bote. May tagong lihim. Lolo, ang bote na to hindi naman mahalaga. Bakit mo sinabing ito ay kayamanan? May tagong lihim. Chuchen, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Hanlao? Sabi niya, hindi mahalaga ang boat ninyo. Ngayon, humayo ka at magluhod ka sa lupa. Gumapang ka na parang aso. Mabilis, lumuhod ka sa harap ng lahat. Magsabi ka ng totoo. Hindi pa ako nakakita ng taong umuugong na parang aso. Kung kaya mong umugong ng parang totoo, baka ako, magbigay pa sa'yo ng ilang libong piso. Isang grupo ng mga bobo na walang paningin. Nandoon ang tunay na kayamanan sa harap ninyo, pero hindi ninyo makita. Wala kaming paningin. Ikaw ang akala mong napakatalino. Hindi ko maintindihan. Isang taong hindi marunong mag-identify ng antigong bagay. Isang kit na bulag na 5 taon. Saan ka kumuha ng tapang? Na makipagsugal sa akin? Kaya tumingin ka ng mabuti. Ito ang aking tiwala. Hindi mahalaga ang bote. Ngunit ito, may tagong lihim. May tagong lihim. Chuchen, yung pagkabagsak mo ng gamit kanina. Parang asong walang kwenta na umingay lang. May mga ganyan talagang tao. Sobrang mayabang at ignorante. Ngayon natalo sa bahay at napahiya pa. Hindi ka ba magmamadaling lumuhod? Gumapang ka na parang aso. Dahil nagkaroon ng taya, kaya ikaw, kailangang tanggapin mong natalo. Siyempre tatanggapin ko ang taya. Pero, hindi ako natalo. Isang basag na perlas, anong hahanapin mo rito? Ito talaga ba ay perlas na nagliliwanag? Perlas na nagliliwanag. Hanlao, huwag po kayong magkamali. Paano ito pwede maging perlas na nagliliwanag? Ama, Hanlao, ibabalik ko ang bote na ito. Matagal na panahon na. May perlas na nagliliwanag sa loob nito. Paano ko naman hindi malalaman? Ganito kalaking perlas na nagliliwanag. Magkano ang halaga nito? Ang perlas na nagliliwanag na ito, hindi bababa sa 10 milyon. Ano? 10 milyon. Ang sabing lolo may tagong lihim. Ay itong perlas na nagliliwanag. Pero siya, paano niya agad itong nakita mula sa unang tingin? Ngayon, sino sa inyo ang magtatangkang magduda pa? Ang paningin ko. Sino pa ang magtatangkang magduda? Ang sinasabi ko. Nakita niya ang kakaibang hiwaga sa loob nito. Marahil, siya ang hinahanap nating gintong mata. Kabataan, paano mo nalaman na sa loob ng bote na yan ay may perlas na nagliliwanag? Gago ka. May perlas na nagliliwanag sa loob ng bote na yan. Ewan ko nga. Paano mo naman nalaman? Paraan ko yon. Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Ikaw, mayabang. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Hindi ko ibebenta ang perlas na nagliliwanag. Ibalik mo sa akin. Boss Chen, anong balak mo? Hanlao. Ang perlas na nagliliwanag na to, nagkakahalaga na milyon-milyon. Kailangan kong kunin, tupabali. Ulol na bata. Ihatid mo agad ang perlas na nagliliwanag sa akin. Kung hindi, papahigahin kita palabas. Ang kapal ng mukha mo. Tama na. Bumili na, walang bawi. Bayad at kalakal, parehong ayos. Boss Chen, bakit mo sinisira ang mga patakaran ng pagsusuri at aksyon? Pero ako, Tinatanggap ko ang aking pagkatalo. Susunod, pipiliin ko na. Ang pangalawang antika. Diretso na kayong susuko. O hintayin ninyong kayo'y mapahiya? Huwag kang magyabang muna. Suwerteng pang-aso lang yan. Nasa loob ng bote na ito. Nagtago ang perlas na nagliliwanag. Chuchen, ang pagtukoy ng antika ay hindi nakadepende sa suwerte. Hindi ako maniniwala na may swerteng pang-aso ka pa. Kung gayon, buksan ang mga mata at panoorin. Ito ang pipiliin ko. Ito ang bato na ginagamit kong pang-ipit sa baluktot na mesa. Ito pa ang pinili mo. Tama. Ang pangalawang antika na pinili ko. Ito. Isang basag na bato pa. Ang ginawang hiyas. Tingnan natin kung paano mo. Papatunayan ang 10 milyong halaga nito. Regalo na yan para sa'yo. Chuchen. Ang ating usapan kanina ay, bawat antika ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung ang batong ito ay hindi nagkakahalaga ng 10 milyon,
Talagang talo ka. Kung talo ka, laluhod ka at magpapanggap na aso. Sage lang. Buksan ninyo ang mga mata at panoorin. Tingnan ninyo ng mabuti. Hiwain ninyo. Sige, higpitan ninyo ang mga mata. Tingnan ninyo ng mabuti. Hiwain ninyo. Gusto ninyong tumaya sa bato. Tama. Maaring maglabas ito ng jade. Ngunit takot kong, hindi abot ang halaga nito sa milyon. Lolo, paano mo tinitingnan ang batong ito? Maaring maglabas ng jade, pero hindi mataas ang halaga. Kitchen, pinapayuhan ko kayong palitan na lang ang alahas. Karaniwan lang ang itsura ang batong ito. Kahit maglabas man jede, hindi ito magkakahalaga ng malaki. Kabalisado ako, iba ang tingin ko. Sa tingin ko ang batong ito, hindi lang maglalabas ng berde. Maglalabas ito ng pinakamataas, imperial na berdeng jede. Chuchen, bakit hindi ko alam na marunong ka pang tumaya sa bato? Isang beses na swerte lang. Hindi ibig sabihin laging sasabay ang swerte. Una, hindi ka marunong tumaya sa bato. Pangalawa, hindi ka marunong mag-appraise. Tapos umaasa ka lang sa swerte mo na nanalo ka minsan. Akala mo na sobrang galing ka na. Payuhan kita. Umalis ka na at aminin ang pagkatalo. Magluhod ka at kumilos kang parang aso. Para hindi magtagal. Hindi maganda kung muli nating ikahiya ang amo. Sabi ko na, hiwain ito. Sadye, papatulan kita ng malinaw. Tawagin ang mistro ng pagputol ng bato. Sundin ang mga linyang iginuhit ko. Hiwain. Sirang bato to. Hindi lumabas ang berde dito. Huwag sayangin ang oras. Narinig mo ba? Ayaw na iba gumipit para sa'yo. Gupitin mo para sakin. Sage, ikaw ang tumawag para gupitin to. Huwag mo akong sisihin kung masira. Gupit. Meron kaya sa loob ng batong ito? Talaga bang may imperial na berdeng jede dito? Kung hindi, bakit siya ganoon kasiguro? Ano? Paano maaring hindi lumabas ang berde? Nagkamali ba kami pareho? Chuchen, akala ko inihanda mo sakin. Isang malaking sorpresa. Hindi ko inasahan. Walang ngang anuman. Alaga? Eto't panoorin mo. Hiwain mo pa ng mas malalim. Isa pang hiwa. Gupitin. Pinapayo ko lang sa'yo. Huwag nang sayangin ang oras. Walang silbi ang batong yan. Kahit putulin mo buong buo, hindi siya magpapakita ng berde. Kung maglabas man siya ng berde, kakainin ko ang batong ito. Chu, kaibigan, kung magpapatuloy ka pa sa pagputol, hindi talaga siya maglalabas ng berde. Baka ipagmuka ko na lang, na ikaw at si Lilingbo, ay umatras ng kaunti. Okay ba yun? Hanlaw, kapag nagsalita kayo, tinityak kong magtatapak ako. Pwede kong isuko ang bahay niya. Juni, kailangan kong ipatirik siya sa lupa. Papatulugin ko siyang gumapang na parang aso. Hindi ako matatalo. Wala nang dahilan para umatras. Ituloy mo ang pagputol. Hala, Chuchen, bakit ka pa puro tigas ng ulo? Kahit respeto kay Hanlao, hindi mo man lang ibigay. Maghanda ka na lang na tuluyang matalo. Sino ba naman ang tigas ng ulo? Ako ba? O kayo ang bulag at hindi nakakakita? Isang putol lang. Malalaman ninyo agad ang katotohanan. Lumabas nga ang berde. ano, naglabas ng berde. Ang swerte naman nitong bata. At imperial na berdeng jade pa ang lumabas. Anong masasabi nyo ngayon? Chuchen, huwag kang parang mayabang. Lailingbo, huwag mag-alala. Totoo, ito ay isang napakahusay na imperial na berdeng jade. Pero malit lang ang lumabas na berde sa isang bahagi. Halaga, pinakamataas, 3 milyon. 3 milyon lang. Ang taya natin ay, hindi bababa sa 10 milyon. Panalo kami. Chuchen, aminin ko, may kapalaran ka minsan. Medyo swerte ka nga. Pero ayon sa taya, talo ka. Umakyat ka na at lumuhod. Kayo nang magkasintahan na yan. Huwag kayong magsalita ng ganun ng mabilis. Kakakalas pa lang niya ng isang bahagi. May 3 bahagi pa. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa mga patakaran ng pustahan sa bato, sa bawat bahagi na lumabas ang berde, dodoble ang presyong hilaw na bato. Tingnan mo siya, napakasigurado. Baka ang batong ito, hindi lang isang bahagi ang may berde. Hindi ako naniniwala na ang payak na batong to. May 3 bahagi pa na lalabas ang berde. Sa tingin ko, ang batong ito, may isang manipis na patong lang ng berde sa ibabaw. Sige, hiwain pa natin. Ulo ng bata. Tumigil ka na habang maayos pa. Sa ikalawang hiwa na to, kung hindi lumabas ang berde, ang halaga ng raw na bato na ito ay mababawasan ng kalahati. Emye. Sige na. Ay, lumabas uli. 2 panig na imperial na berdeng jade. Ang presyo ng raw na bato na ito, hindi bababa sa 6 na milyon. Binata, mali ang paghusga ko sa'yo. Nakakahiya. Matanda. May mga pagkakataon talaga na nagkakamali ang mata ng tao. Nakakahiya, nakakahiya.
na napapansin mong dalawang panig lalabas ang berde. Ang kanyang paningin ay tunay na kabilang sa mga nangungunang eksperto. Baka, siya nga ba ang sinasabing gintong mata? Paano na naman lumabas ang berde? Ang batang to napakasuwerte. Kahit na lumabas uli ang berde. Ngunit ang halaga niya ay 6 na milyon lang. Talo ka pa rin. Kung ikaw ay Lee, huwag kang magbilis magsalita. Kung hindi, masakit kapag napahiya ka. Ipatuloy ang paghiwa. Ano? Gusto mo pang hiwain? Tama. Chichen, mag-isip ka ng mabuti. Kung sa ikatlong panig walang lalabas na berde, kaya ang batong dati ay nagkakahalagang 6 na milyon, ay mababawasan ng kalahati. Magiging 3 milyon. Sa tingin ko tataas pa ito. Ha, magkakalugi ka lang. Lumabas ang berde na naman. Tatlong panig ang lumabas na berde. Muling dumobol ang presyo ng orihinal na bato. Nagkakahalaga na ng 11 milyong. Mali. 24 na milyon. Gupitin ninyo ang ika-4 na panig. Gupitin ninyo ang ika-4 na panig. Chichen, ang batong ito, ngayon ay nagkakahalagang 11 milyong. Kung ipagpapatuloy mo ang paggupit, at hindi lalabas ang berde, ang halaga nito ay mababawasan ng kalahati. Tama iyan, kaibigan Chu. Makakakuha ng 3 panig na berde ay napakabihira na. Ng 4 na panig na berde, mas lalo ng napakabihira. Gupit. Sedge na. Hindi ako naniniwala. Nalalabas pa ang berde sa ika-4. Lumabas ang berde. Sinabi ko na 24 na milyon ang halaga nito. Sinasabi ko sa'yo, sang-ayon ka ba? Paano nangyari to? Ito ang bato na nakuha ko lang sa tabi ng daan. Isang batong pinulat ko lang. Paano posible na lumabas ang 4 na panig? Pampremyong imperial na berdeng jet. Ang batong ito ni Chu Chen. Hindi ko ito ibibigay ng libre sa'yo. Tumatanggap ako ng talo. Ako ang may sala. Napakahusay talaga ng paningin mo, Batang Chuchen. Ang simpleng batong ito, na waring walang kwenta, ay nagpakita ng 4 na gilid na imperial na berdeng jade. Samba lang yan. Lilingbo. Nahanap ko na ang dalawang. Mahalagang bagay na higit 10 milyon. Talo ka na. Kung ako ang matalo, ibibigay ko ba talaga ang Ming asupiting porselana? Pabalik sa kanya? At magluhod sa kanyang ina para humingi ng tawad? Hindi yan mangyayari. Suwerte lang talaga ang tinataya niya. Chu Chen, huwag kang magpakatigas na mukha. Hindi ako maniniwala na may natitirang ganap na tsamba ka pa. Kung ganon, ang susunod na kayamanan. Pipiliin ko ito. Pipiliin mo yung pintura. Bakit? Ang pinturang ito ba ay higit 10 milyong halaga? Hindi. Noong binili ko pa ito, pinag-check na maraming eksperto. Tanging peking walang kwenta. Chu Chen, bakit tayo magtaya ulit? Ganon? Sage, okay. Anong tatayaan? Itataya natin ang halaga ng larawang yon. Ano ang pustahan? Kung ang larawan ay mas mababa sa 10 milyon, ibigay mo sa akin ang perlas na nagliliwanag at ang raw na bato. Ibigay mo sa akin. Kung ito ay higit sa 10 milyon, bibilhin ko ito ayon sa presyo ng merkado. Gusto mong tumaya laban sa akin? Sage, kung talo ka, bibilhin ko ang perlas na nagliliwanag sa 10 beses na presyo. At ang raw na bato din. Ang raw na bato. 10 bises. Kung 10 bises ang pagbawi, ibig sabihin, 340 milyon. Nabaliw ka ba? Chuchen, ang laki ng ginusto mo. Hindi ka ba natatakot na malugi? Ano karapatan mo para makipagtawaran kay Li Xiao? Lilingbo, kung ayaw mong tumaya, fine na rin sa akin. Kung hindi ka akyatin sa pustahan, hindi kita pipilitin. Ikaw. Li Xiao, tumaya tayo laban sa kanya. Kahit papaano, ang larawang to. Hindi naman siguro kaswerte ng 10 milyon, di ba? Sedge. Chu Chen, tatayag ako sa'yo. Ang perlas na nagliliwanag at ang raw na bato mo. Akin na yan. Lolo, nakita mo na ba ang larawang ito? Totoo bang nagkakahalaga itong 10 milyon? Ang lawang ito ay pek lamang ng mga sumunod na henerasyon. Hindi ito totoong likha. Chu Chen, payo ko lang sa'yo. Ang ikatlong kayamanang ito, mas mabuti kung piliin niyo ulit. Walang halaga ang lawang ito. Hanlaw, sa tingin ko, ang larawang ito ay may malaking halaga. At ito ay, higit sa anumang kayamanang nasa lugar na ito. Mas mataas ang halaga nito. Oh, ang ibig sabihin ni Chu Chen ay, napagkamalan ko nga ba? Ginoong matanda. Lahat tayo, paminsan-minsan, nagkakamali. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang tunay na halaga ng larawang ito. Dekada na akong nasa mundo ng antigong gamit. At hindi ako basta-basta nagkakamali. Kung ganoon ka kasiguro, ang peking ito ay may napakataas na halaga? Baka, hindi ka ang taong hinahanap ko. Madaling maaksidente kapag madalas kang naglalakad sa tabing ilog. Hindi may iwasang mabasa ang sapatos. Sa pagsusuri ng antigong gamit, hindi may iwasan ang pagkakamali paminsan-minsan. Si Hanlao, buong buhay niya sa pag-aalaga ng mga antigong gamit. Hindi siya nagkakamali. Magmadali kang humingi ng tawad kay Hanlao. Lumaluhod ka, humingi ka ng tawad kay Hanlao. Wala akong nagawang mali.
Bakit ako luluhod? Hanlaw, pwede ko kayong tanungin muli? Sa tingin ninyo, magkano ang halaga ng pintang ito? Peki ito, gawa ng mga huling panahon. Mahina ang pagkakagawa. Walang halaga. Seth, ipapakita ko sa inyo. Nagkakamali kayo. Chu Chen, walang hiya. Ang lolo ko, mabait siyang tumulong sa'yo. Ngunit naging mayabang ka. At nagpupumilit ka. Ang antigong inkstone na iyon ay nagkakahalagang 10 milyon. Dapat pinili mo iyon. MS Han, dapat patas at makatarungan ang Teya. Masyadong pinapaboran mo ba siya? Hanlaw, MS Han. Salamat sa kabutihang loob. Ngunit iniisip ko pa rin na ang pintang ito, ang pinakamahal. Talagang hindi na kayo magbabago ng isip. Walang matinag. Chu Chen, kung inisip mong ang pintang ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Patunayan mo nga. Ang tintang ito, halata na peke, ginaya lang ng mga sumunod. Mahina talaga ang pagkakagawa. Halaga, hindi lalampas sa 500 piso. Hoy bata, patunayan mo nga yan. Kung sabi kayong mapahiya, buksan ninyo ang mata at tingnan ng mabuti. Isa lang itong peking pinta. May makikita ba rito? At ngayon, Ito ay larawan sa loob ng larawan. ito. Ito ang totoong likha ni Wu Daozi. Halaga? 100 milyon. Hindi pwedeng totoo. Hanlaw, tiyak na fake ito ng mga sumunod na henerasyon. Naghahanap na ako ng maraming eksperto. Na-diagnose na. Siguradong fake ito. Lilingbo, nagkatinginan kami lahat. Ang larawang ito ay lawan sa loob ng larawan. Ang unang patong na ito ay peke, ginaya ng mga sumunod. Walang halaga. Ngunit ang ikalawang patong ay ang totoong likha ni Wu Daozi. Totoo nga. Hindi pwedeng totoo. Hindi pwedeng. Kung hindi ako nagkakamali, ang lawang nasa loob ng larawan na ito ay sinadya ng isang tao. Gumawa sila ng isang peke. Isinara nila ang tunay na obra sa ibabaw. Ang layunin, itaboy ang pansin. Sino ba may oras gumawa ng ganoon? Gumawa ng larawan sa loob ng larawan? Kachu, tanong ko lang, paano mo nahalata na larawan ito sa loob ng larawan? Hindi ko pa pwedeng sabihin ang tungkol sa aking gintong mata. Hindi ko pa pwede ipaalam sa iba. Hindi pa. Tinitingnan ko lang itong pinta. Medyo mas makapal kaysa sa karaniwan. Kaya naisip kong may tagong lihim ito. Dahil nga, kung ayaw sabihin sa akin ni Chu Chen, hindi na ako magtatanong pa. Ang tingin ni Chu Chen ay napakatalim. 10 sa 10. Siya ang tagapagmana ng gintong mata. Hindi ito dapat ipagsigawan sa harap ng madla. Li Lingbo, ngayon ay napagpasyahan na ang panalo sa taya. Umaasa akong tutupadin mo ang taya. Huwag mo sirain ang dangal ng aming mundo ng antigong gamit. Huwag mong ipahiya ang pangalan ng ating mga pamilya. Hindi ako pumapayag. Ang pinta na ito, kinuha ito mula sa aking pwesto. Hindi ko na ito ibebenta. Li Lingbo, balak mong sirain ang mga patakaran ng antigong industriya? Gusto mo bang mabutas ang pangalan ng pamilya niyong Li? Chu Chen, hintayin mo lang. Papahamak din kita balang araw. Emye. Lilingbo, huwag ka munang magplano kung paano mo ako sisiraan. Baka ayusin muna natin ang utang na loob kanina. Ayon sa taya kanina, kung natalo ka, kailangan mong bayaran ng 10 na beses na pagbili pabalik. Bilin ang 2 antigong ito. Ibig sabihin, 340 milyon. Bakit hindi mo na lang agawin? Paano naman? Isang tunay na lilingbo, hindi ka ba dapat magmalaki? 340 milyon, sobra naman yon. Bibigyan kita ng 40 milyon. Huwag kang maging ungrateful. Tinatakot mo ako? Hanlaw, ayon sa panuntunan, sa larangan ng antigong gamit, kapag may natalong pumapayag magloko, paano dapat ito harapin? Li Lingbo, sa mundo ng antigong gamit, ang pinakapinapahalagahan ay integridad. Kung ang pamilya ninyong Li, hindi man lang kayong tumatanggap kapag natalo. Kung ganito ang ginagawa ninyo, sa palagay ko, sa hinaharap, mas mabuting hindi na kayong makimits sa larangang ito. Bukas, ipapaalam ko sa buong Hangcheng, sa lahat ng malalaki at maliliit na negosyante ng antigong gamit. Gusto kong makita, sino pa ang maniniwala o makikipagnegosyo sa Li family. Hanlaw, bakit lagi mo siyang pinapalakasan? Home, Hindi ko sinasabing pinapaboran ko si Chu Chen. Ang inilalaban ko ay ang panuntunan ng buong mundong ito ng antigong gamit. pakiusap, alang-alang kay tatay ko. Kayo. Li Lingbo, may patakaran at tatakaran na iyon. Sedge, ibigay mo ang payment code mo. Papasok na sa bank account. 340 milyon yuan. Congratulations, Lilingbo. Nakaangat ka ng isang napakagandang jede. Isang perlas na nagliliwanag. Ang bait mo, Lilingbo. Chu Chen, hindi kita papabayaan. Tama, hindi pa tapos. Ano ibig sabihin yan? Katatapos lang natin. Ang ikalawang taya. Yung unang taya. Ikaw at si Zhao Nana. Hindi pa ninyo natutupad. Agad, kumukupas ka at lumuhod sa urnang abo ng nanay ko. Lumuhod at humingi ng tawad. Sa urnang abo ng nanay ko. Lumuhod at humingi ng tawad.
Binigyan na kita ng 340 milyon. At ngayon sasabihin mo pa akong tumalima sa patay, lumuhod at magpakumbaba. Lilingbo, Zhao Nana. Sana tanggapin ninyo ang taya at manalo ang karapatan. Ayaw ko niyan. Hindi ako luluhod sa urnang abo na yan. Hindi ako luluhod. Kung talagang mahal mo yon, ay ako, basagin ko na yan. Lilingbo, ayos ka lang ba? Chu Chen, sinasabi ko sa'yo, malaki ang pamilya naming Li. Hindi mo kayang kalabanin kami. Pinapayo ko sa'yo, tumigil ka habang maaga pa. Hayaan mo akong tumigil. Ako si Chu Chen, may pambihirang suwerte. Kung patuloy ninyo akong apiin, kung ganoon, masasayang lang ang suwertang ito. Sa harap ng urnang abo ng nanay ko, yumuko at humingi ng tawad. Kung hindi ako gagawa niya, ano na magagawa ninyo sa akin? Kung ganoon, gagawing pilay kayo sa akin. Kung gumalaw ka man lang sa akin, ang Li family, papatayin ka namin ng malupi. Talaga ba? May bibigay ko sa'yo ang unang abo, pero hindi ka palalampasin ng Li family. Ano nga ngayon? Kung manggahas kang saktan ako, patay ka. Mula ngayon, walang sinuman ang pwedeng magsalita ng malakas sa akin. Kumukod kayo. Hindi ako yayuko. Yuko ka, humingi ka ng tawad sa nanay ko. Chu Chen, ginawa mo to sa akin. Hindi kita papakawalan. Ulitin mo, humingi ka ng tawad. Ulitin mo, humingi ka ng tawad. Zhao Nana, dumating ka dyan ngayon din. Luhod ka at humingi ng tawad sa nanay ko. Ayoko. Ayoko akong luluhod sa patay. Luhod ka at humingi ng tawad. Lilingbo, kung naglagay ng taya kayo, dapat tanggapin niyo ang pagkatalo. Kung hindi, huwag na kayong maghabol dito sa larangang ito. Saji, hihingi ako ng tawad. Hihingi ako ng tawad sa nanay mo. Bitawan mo siya. Ano pang hinihintay nyo? Humingi ka na ng tawad sa mama mo. Halika. Himihingi ako ng tawad sa nanay mo. Ayos na ba? Tigil na. Sino yan? Ano nang naglakas loob na mambuli sa pamilya naming Li? Tatay, iligtas mo ako. Kayo pa rin ba? Nanangahas na. Manakit sa anak ni Ligohua. Li family head. Ginawa nila ito lahat. Wala akong kinalaman dito. Ito ang mahirap na ito. Siya ang pumilit kay Lisha na yumuko. Batang lalaki. Sa tingin mo, karapat dapat kang papayagan na paupuin ang anak ko. Ang anak mo ang gumawa ng taya sa akin. At nasaksihan pa ni Hanlao. Dapat siyang sumunod sa taya. Yumuko. Magmano. Humingi ng tawad. Ano ngayon? Sumunod sa taya, di ba? Hindi ka kontento. Sa Hangcheng na teritoryo, itong unang bises, may umangahas na manggulo laban sa pangalan ng aming Li family. Hanlao, kayo po. Sigurado ba kayong nais ninyong makialam? Pinuno ng Li family. Ito lamang naman ay isang taya ng mga nakababata. Kung hindi ninyo kayang sumunod sa taya, hindi ba kayo natatakot pagkatatawanan ng iba? Ngunit kung si Hanlao ay igiit na makialam, ang Li family ay handang sumunod sa taya. Sabihin ninyo kung ano ang taya. Pababayaan ninyo ang mag-asawang iyon, na yumuko sa harap ng urnang abo ng aking ina, at humingi ng tawad. Tatay, kung luluhod ako, ang masisiraan naman ng hiya ay ang Li family. Tatay, Walang kwenta yung bagay na yan. Dinukutan ninyo ang dangal ng Li family. Kayong dalawa, lumuhod at humingi ng tawad. Nagkamali kami. Chu Chen, sapat na ba yan? Tatay, bakit biglang dumating kayo? Katanong lang ako, sa account ng Li family namin, bakit biglang naging kulang? 340 milyon. Tatay, ganito kasi ang nangyari. Walang kwenta yung bagay na yan. 340 milyon. Ganyan mo lang sinayang. Anga ka talaga. Noon ako. Hindi kita. Pinukpok sa peder. Tatay, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang perang nawala. Tama na. Iwan muna natin ang usaping pera. Katanong lang ako, ang nakuha nyo dati na yun na, palsang pinta, nasaan na? Bakit po ninyo tinatanong yan? Yung pinta na yun, sa totoo lang, isa tong. Painting within a painting. Nakatago sa loob ang totoong likha ni Wu Daozi. Nasaan? Nasa akin ang painting. Nasa akin ang totoong likha ni Wu Daozi. Mga gamit ng Li family ito. Paano ito napunta sa iyo? Ibinenta ito ng anak mo sa akin. Tatay, Li Lingbo, tanga ka. Ibinenta mo ang painting. akala ko peking sona. Kaya naman, Anak, ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng Li family. Buhay at pagkasira. At saka mo pa ipinagbili. Magkano ang ibinenta niya? Handa kong bilhin pabalik ng isa 0x. Hetro, ano? 200 yuan. Magbibigay ako ng 20,000 yuan. Ibigay mo sa akin ang pinta na ito. matanda ka. Napagkamalan mo ba ako?
Ito ay totoong likha ni Wu Daozi. Halaga nito ay 1 bilyon. Babalik mo ito sa akin ng 20,000 yuan? Nakababatang lalaki, huwag kang maging sobrang gahaman. Magbibigay ako ng 2 milyon yuan. Mas mabuti ibigay mo na lang ang painting. Tumalima ka. Kung hindi, Matanda, sinusubukan mo rin akong takutin? Kanina sinabi ko na, mula ngayon, walang sinuman ang maaring magsalita ng malakas sa harap ko, Chu Chen. Mga ginoo at ginang. Ngayon, ibinebenta ko ang totoong likha ni Wu Daozi. Simulang presyo, 100 milyon. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. Totoong likha ni Wu Daozi. Simulang presyo, 100 milyon. Sino ang kukuha? Ito ay tunay na obra ni Wu Daozi. May halaga pero bihira ang merkado. Kung mapupunta ito sa akin, ang songs antiques namin ay magkakaroon ng pambato ng tindahan. Ito ay pag-ari ng Li family. Tingnan natin kung sino ang ambisyon. Batang lalaki, kung iyong ipagbibili ang larawang ito, ako, ang Li family, ay hindi na magkakasundo sa'yo. Ihanda mo ang sarili na maranasan ang galit ng Li family. Pangulo ng Li family. Napaka-assertive talaga. Hindi nakakagulat na nagkaroon ng ganitong kakita na anak. Tunay nga, kapag sira ang taas, sumisira ang ibaba. Chu Chen, anong sabi mo? Sinasabi ko cute ka lang. Totoong likha ni Wu Daozi. Ang base na presyo ay 100 milyon. May gusto bang bumili? Haha, bata. Dito sa Hangcheng, wala nang makakapag-aangkin nito. Ibibigay ko sa iyo ang 2 milyon at ibabalik mo ang larawang ito sa Li family. Kung hindi, kasama ng larawang ito, ipapalubog ka rin namin sa dugo. Lolo, kailangan ba nating tulungan siya? Punong Li family, bilang isang nakatatanda, bakit mo pinagbabata ang mas bata sa'yo? Ginoong Chu Chen, ang lawang ito sa'yo ay masyadong delikadong pag-aari. Kaya sa halagang 100 milyon, ipagbili mo na lang sa matandang ito. Hanlaw, gusto mo bang makipag-away sa Li family? Hoy, Punong Li. Masyadong seryoso ang sinasabi nyo. Ito ay totoong likha ni Wu Daozi. Ako rin ay lubhang interesado. Kung handang magbenta si Ginoong Chu, handang akong bilhin ito. Matandang mapagbiro ka. Bata, iaabot ko ang 100 milyon para rito. Pero hindi ko ibinebenta sa'yo. Ano ang sinabi mo? Hanlaw, bibigyan kita ng espesyal na diskwento. 70 milyong. Haha, Salamat, Chu Chen. Chuyer, i-transfer mo. Pumasok na ang 70 milyon. Naipadala na. Hindi pa isang araw, kumita na ako ng 400 milyon. Pagkatapos nito, hindi ba magiging may-ari ako ng 100 bilyon? ay, ang cute mo naman. Huwag ka mong mawala sa akin. Tatay, hindi natin siya dapat palampesin. Pangulo ng Li family. Hindi siya dapat talambasin. Ang kitty na to. Ah, kung hindi dahil sa'yo, di ka man loloko sa anak ko. Ang Li family ko, hindi sana nangalahati ng ganyan. Bobo. Sinuntok ako ng tatay mo. Kasalanan mo lahat. Kung hindi mo ako nahikaya, para akong nakipagsugal sa kanya, paano magkakaroon ako ng mahigit 300 milyon na lugi? Lumayas ka. Walang konsensya ka. Aso kontra aso. Ay, talagang aso kontra aso. Huwag kayong maging mayabang. Nakahir na ako. Dumating na si Wenlao, master ng mga antika. Kapag nagsimula na ang auction, kayong mga nakaupo rito, walang makakakuha ng kayang bagay. Ano? Inimbitahan mo pala si Wenlao. Gaano ba katindi ang kakayahan ni Wenlao? Nahahati ang mundong antika sa Hilaga at Timog. Ang Timog ay pinamumunuan aming pamilyahan. Ang Hilaga naman ay pinamumunuan ni Wenlao. Buong buhay ni Wenlao sa pagsusuri. Wala siyang naitalang pagkatalo. Kahit pa ang mga pangunahing kayamanan, ang Miss o sa Beijing, ay dumaan sa mga kamay ni Wenlao. Bago matukoy ang katotohanan. Mukhang handa ng handa. Ang pamilya Li ngayon. Subukan nating tingnan. Sino ang mas mahusay? Si Wenlao o ako? Naito na si Wenlao. Sa wakas, dumating na po kayo, Wenlao, patriarko ng pamilya Li. Huwag po kayong mag-alala. Ngayong araw, bibigyan ko sila ng leksyon para sa inyo. Emmy, Ang mundo ng antika sa Timog ay mga walang kaayos-ayos lamang. Sa susunod na auction, pipiliin ko para sa iyo ang higit pang mahahalagang kayamanan kaysa sa totoong likha ni Wu Daozi. Maraming salamat, Wenlao. Hahaha. Napakayabang ng pananalita mo. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Malalaman lang iyan pagkatapos magumpisa. Ginoong Chu Chen. May isa pang auction na susunod. Umaasa akong makakasama ka sa akin. Para maging gabay ang iyong mata sa akin. Sedge po. Hanlao, kahit nagmamadali ka sa desisyon, hindi naman si Chu Chen ang dapa. Ha? Ginoong Chu Chen,
Hindi siya katulad ng sinasabi ninyo. Ang totoo, kayo, ay bulag sa katotohanan. At hindi nakikilala ang tunay na galing. Ang totoo, kayo, ay bulag sa katotohanan. At hindi nakikilala ang tunay na galing. Hanlaw, sa mga taong ito, wala nang silang usapan. Salamat po sa lahat ng dumalo. Simula na ang pagtatanghal at auction ng mga antigong gamit. Maari nang umupo ang mga bisita. Napakagaling mo, Ginong Q. Sa isang galaw lang, nagdulot kang malaking pinsala sa Lee family. Pero, hindi ka ba natatakong gantihan kanila? Kung gusto nilang gantihan ako, wala pa silang karapatan dyan. Tingnan mo mabuti mamaya. Ako ang kukuha nito. Sa auction na ito, ang pinakamahalaga. Sunod, ipinapakilala namin ang unang koleksyon. Manipis na jed na bote. Ayon sa aming paunang pagsusuri, ang panahon ng boat na ito ay dapat mula sa dinastyang Song. Tungkol sa pagiging totoo, kayo na ang maghuhusga. Ngayon, magsisimula na ang pagsusuri. Pakisunod-sunod sa pagsusuri at magdala ng panimulang presyo. May nais magbid. Ginoong Titan, ano sa tingin mo ang bote na ito? Magkano ang halaga? 50 milyon. 500,000. 5 milyon ba? Naku, 50 milyon. Haha, Si Chu Chen, kayang makita na ang pintura ko ay larawang may tagong pinta. Tiyak may paningin siya. Susundan ko siya sa pagbid, hindi ako nakakamali. Wen Lao. Ang boat na ito ay mukhang lumang antigong piraso. Ang bote na ito, totoo, ito nga ay lumanagamit mula sa dinastyang Tang. Napakamahal ng halaga nito. Kung ganon tayo na. Sige, magbibid ang Lee family ng 50 milyon. Grab naman. Dito mo makikita ang galing ng puno ng Lee family. Sa isang galaw pa lang, 50 milyon agad. Maganda. Mag-offer si Lailingbo ng 50 milyon. May ibang magpapataas pa ba? Ginoo Titan, hindi ba sinabi mo na 50 milyon ang halagang jede na bote na ito? Bakit mo ako pinigilan na magtaas ng bid? ang gusto ko lang sabihin kanina, 50 piso lang talaga ang halaga nito. Ano ba yan? Wala na bang magpapataas pa? Mga naririto. Kung walang magpapataas pa. Ang jade na boat na ito na halagang 50 milyon ay maagaw na ng Lee family. 50 milyon, una. 50 milyon, pangalawa. 50 milyon, pangatlo. Sold. Binabati namin si Lilingbo sa pagwawagi sa jade na boat. Nakangiti pa siya ng malakas ngayon. Mamaya, may iyak na rin siya. Chu Chen, nakita mo rin, ang jade na boat na halagang 50 milyon ay nakuha na ng Lee family. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng susunod na bid na to, huwag mong asahang makukuha ni Numan. Kung ganon, congratulations kay Li Xiao. Sana yumaman ka, Li Xiao. Li Xiao, tungkol sa mga susunod na ipapabid. Sa palagay ko, walang mas mahal pa kaysa sa Jade Tiapo. Ngayon naman, panahon na para sa pamilya ni Li na maghiganti. Chu Chen, naari ka ba muling tumaya laban sa akin? Anong taya? Tayo'y tumaya na lang na. Ang papabid na kay sinong tao. Ang magiging mas mataas ang presyo. Ang matatalo, kakailanganing bilhin. Ang kayang panalo sa 10 beses na presyo. Seth. Tataya ako. Katatapos ko lang kumita ng ilang bilyon. Wala pa akong mapaglalagakan. Kisir, huwag magpadalos-dalos. Ang pamilya ni Lee, may wenlaw pa na nakabantay. Anong wenlaw? Wenlaw lang. Ako lang ang pinaniniwalaan ko, ang aking sariling mata. Walang alam na bata, sobra kang mayabang. Sasabihin ko sa'yo, ang Wenlao ay talaga ang pinakamataas na autoridad sa hilagang paaralan ng appraisal. Ang mga sinabi mo kanina, tatawanan ka ng lahat dito. Alam mo ba? Anong pinakamahusay na eksperto? Para sa akin, isang matandang malabo lang ang paningin, na lalaki. Napakasobra mo. Sage na. Huwag na kayong makipag-usap sa napakaangas na taong ito. Kapag siya ay natalo, malalaman niyang mali siya. Maghintay ka lang sa talo mo. Susunod po naman ang aming pangalawang item sa auction. Base sa aming paunang pagsusuri, ito ay isang ulo ng Budha mula sa Qing Dynasty. Kung ito ba ay tunay o hindi, ay nasa inyo na ang paghuhusga.
Ginoong Chuchen, ano ang tingin mo rito? Hanlaw, magandang piraso itong ulo ng badha. Karapat dapat itong ibid. Pero hindi naman ito gaanong mamahalin. Ang taya mo sa Li family. Paano mo ito malulutas? Kahit mababa ang halaga nito, ay mas mainam kaysa sa 500 milyong. Ginastos nila para sa basurang iyon. Higit pa rito, naniniwala ako sa aking paningin. Pwede ba itong ulo ng Budha? May magbibigay pa ba ng panibagong alok? 4 na milyong piso. CJ, MS Han nag-aalok ng 4 na milyon. 5 na milyong piso. Boss Chen nag-aalok ng 5 milyon. 6 na milyong piso. Boss Song nag-aalok ng 6 na milyon. May magka-top up pa ba? Mga Ginoo at Ginang, ang ulo ng badha na ito. Walang halaga, isang basurang walang kwenta. Li Xiao, ano ba ibig mong sabihin ng sinasabi mo? Kanina pa sinabi na sa atin ni Wenlao na ang pagkakadawa ng ulo ng badha na ito ay magaspang. Hindi ito isang tunay na antigong piraso. Isa lang siyang art piece na pinatanda. Huwag kang magbiro, 6 na milyon pa lang? Hindi siya sulit kahit sa 600 piso. Ako. Kinuha ko na iyon sa 6 na milyon. Kung ganyan, hindi ba ibig sabihin? Malulugi ako. Hey kayo Ron. May mag-alok pa ba? Ayoko na. Sabi ko ayoko na, ayos na ba? Boss Song, bawi na sa bid. Pero babayaan mo na malaking multa sa paglabag. Ah naku. 7 na milyong piso. Kunin ko itong badha head. Nag-alok ako ng 7 milyon. Kunin ko itong badha head. Chuchen, hindi ako nakamali na narinig, di ba? Jagastusan mo ng 7 milyon? Bibili ka ng basura na to? Ginoong Chuchen, hindi nagkakahalagang 7 milyon ang badha head na ito. Hindi ka pwedeng magbid. Hoy, Han Jiangsu. Nagbid ng taong yon. Gayon nagsisisi na? Huli na. Kung i-withdraw mo ang bid, magbabayad ka ng malaking multa. Alam ko, mukhang walang halaga ang badha head na ito. Pero gusto ko talaga nito. Ginoong Chuchen, huwag kang mag-risk. Sasagutin ko ang multa para sa'yo. Huwag mong kalimutan ang taya. Chuchen, hindi naman siguro. Inisip mong kunin itong basura na badahet para ikumpara sa aming jed na florera? Naiintindihan ko na. Siguro kanina ka lang. Kumita ng sobra. Kaya gusto mong ibalik ng kaunti sa akin. Hindi ba? 7 milyon. Kunin ko na ito. Chuchen, Trier. Chu Xiaoyu. May dahilan talaga yon. Seich, Jinung Chu. 7 milyon, pangatlong tawag. Nabenta. Binabati kita, Chu Chen. Nakuha mo ang estadong ulo ng bato ng badha. Mga Ginoo, sa tingin ninyo ang ulo ng badha na ito, tunay nga na ito ay isang magaspang na piraso ng basura. Ngunit sa tingin ko, ito ay mas may halaga kaysa anumang kayamanan dito sa lugar na ito. Kalokohan yan. Sabi mo may halaga, may halaga na? Ayon sa napagkasunduan, Chuchen, panalo ka na. Kailangang ibigay mo sa amin, sa Li family. 500 milyong. Sino nagsabing natalo na ako? Lilingbo, buksan mo ang mata mo at tumingin ng mabuti. Ano ba ang tinatawag na pinakamahalagang kayamanan? Sa loob ng ulo ng batong Buddha na ito, may nakatagong Jedi na ulo ng Buddha. Ang ulo ng bato ay may tagong lihim. Ngayon, iniisip pa rin ba ninyo na basura lang ito? Ginoong Chiu. Sobrang talas talagang iyong paningin. Sa isang tingin mo na agad nakita, may tagong lihim sa loob ng Jede Budha na ito. Alagang kahanga-hanga ang husay ni Mr. Chuchen. Kami ang naging bulag sa halaga nito. Matatanda na kami. Lilingbo, suriin mong mabuti ang ulo ng Jade Badha. Napakahusay ng pagkakagawa. Gawa sa purong imperial na birding jade, na inukit ng maingat. Ano sa tingin mo ang halaga nito? Impossible. Ang putik na badha na ito, paano makakaroon na nasa loob nito? Kasing laki nito na imperial na jed, at ginawa pang ulo ng badha. Artificial na likhang sining lang yan. Isa itong modernong piraso. Ang tunay na kayamanang ito ay nandito na sa inyo. Bulag-bulagan ka pa rin sa katotohanan. Lilingbo, hindi ka ba napapahiya? Kung sa tingin mo ay peking ito, sige na, Hanlao. Pakisuri po ninyo ito. Ang ulo ng Buddha na ito ay talagang ginawa sa isang piraso ng imperial na birding jade. Bihira na ang material na ito sa mundo. Higit pang kahanga-hanga ang pag-ukit nito. Siguradong hindi ito peking. Lilingbo, ikaw ang natalo. Ibabayad na ninyo. Kalokohan ka. Kayo dalawa ay magkakasangkot. Hindi ako naniwala sa inyo. Lilingbo.
Iyan ba'y pinagdududahan mo? Ang dangal ko, Lumayo ka nga diyan. Wenlao. Pakisuri naman po. Totoo ba ang ulo ng badha na ito, Wenlao? Lilingbo, tunay ngang totoo ang jede na budhan na ulo na ito. Ano? Wenlao. Hindi ba iyan nangangahulugang natalo kami sa taya kanina? Natalo kami. Kailangan naming bilhin pabalik ng 10 beses na presyo. Ang budhan na ulo na ito. Chu Chen, talagang kakaiba ang paningin mo. Lee Family Head, sila ang nang-udyok ng taya. Kung taya, tanggapin ninyo ang pagkatalo, ibigay na ang pera. Hindi ba 70 milyon lang iyon? Ibibigay na namin. Lee Family Head, ang batong ulo na badhana iyon, ay nabili ngang 7 milyong, walang duda. Ngunit ang jede na badhana ulo na ito, hindi lang 7 milyon ang halaga. Tama iyan. Dahil ang bahaging iyon ng imperial na birding jade, halaga nito ay nasa ilang 10 milyong halaga. Tumahimik ka. Magkano ang sinasabi mo? Chu Chen, ano sa palagay mo? Magkano itong ulo ng Buddha? Li Lingbo, sabi mo naman ay bubuyuin ng 10 beses ang presyo sa pagbili pabalik, kaya dapat ay magbayad ka. Teka lang. Lilingbo, hindi pa tayo palo. Hindi pa tayo talo. Hoy, matanda. Tunay na yaman itong ulo ng Buddha. Biyayang pang ibabaw, isang bihirang kayamanan sa mundo. Walang hiya kang nagsabing na hindi pa kayo talo? Hanlao, malabo na ang paningin mo. Makikita ang malaking depekto ng jede na ito. Hindi mo man lang napansin. Ang jede na ulo ng Buddha ay hindi gawa sa isang piraso ng jede na inuki, kundi pinagsama-samang mga piraso ng jede. Ang mga bitak ay tanda ng pagsasama-sama. Kung ito ay buong imperial na birding jade na ulo ng Buddha, higit sa 100 milyon ang halaga. Ngunit ang pinagsama-samang ito ay 20 milyon ang pinakamataas na halaga. Tama ba ang sinabi ko, binata? Tama ba ang sinabi ko, binata? Eh ikaw nga, Chu Chen. Ikaw pa lang natalo. I-transfer mo sa akin ang 500 milyon gayon. 500 milyon. Sinong nagpataya sa gago na to, na naglakas loob tumaya kay Lilingbo? Gayon, talong-talo siya. Sa tingin mo, mabubunot niya ang 500 milyon? Hindi kita bibigyan ng 500 milyon. Hindi mo babalak umiwas sa utang. Sasabihin ko sa iyo, ang 500 milyon na yon gayon. Kailangan mong ilabas, yan para sa akin. Ang buong yaman mo, mahigit 400 milyon lang. Gayon kulang ka ng 10 milyon. Puputulin kita ng isang daliri. Chichen, yung kulang mong pera, maaring isulat sa utang Han family. Mga panauhin, lahat ay saksi sa taya na ito. Handa akong tumanggap ng pagkatalo. Pero sino ang nagsabing natalo ako? Chichen, MS Han, nakalimutan mo ba kanina? Yung sinabi ko. Ang ibig kong sabihin kanina ay 50 yuan lang ang halaga. pero kanina, sinuri na ni Wenlao. Yung jede na Flora, malaki ang posibilidad na tunay. Isang matandang may malabong paningin. Hindi balido ang sinasabi niya. Ang sabi ko ang balido. Mga panauhin, peke ang jede na banga na hawak nila. Chu Chen, tigilan mo na ang pagpapalipat-lipat ng katotohanan. Wenlao. Ngunit ako ang nangungunang eksperto sa hilagang paaralan ng pagsusuri. Ang kanyang kakayahan sa pagsusuri ng antigong bagay. Hindi katumbas ng sa isang ordinaryong tao gaya mo. Iniutusan kang umiwas sa mga walang besehang banggit. Sinasabi mong nagkamali si Wenlao. Bata, kapag natalo, dapat tanggapin ang taya. Ang pag-aaway ng walang kabuluhan, nagiging katawaan lang. Matanda, itago mo na ang iyong abang-abang na kapalaluan. Hindi mo man lang matukoy ang isang peking bagay. Ano, may mukha ka pang tumawag na eksperto. Ikaw, Chu Chen, maliit kang henerasyon. Ang laki ng iyong tapang. Walang galang ka sa mga nauna sa industriya. May natira pa ba sa iyo na paraan ng pag-ugali? Pasensya na, wala akong magandang manners. Ako, naniniwala lang sa kakayahan. Ang katotohanan ay simple lang. Peke ang kanilang jede na banga. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ang ilalim ng banga. Ang totoong jede na banga, ang mga guhit sa ilalim, may malinaw na pahalang na pattern. Samantalang ang peking ilalim, magulo at walang ayos ang mga guhit. Malinaw na ang ilalim na ito ay pinagsamang piraso ng mga handicraft. Inaakala mo pang magbabato-bato ka pa? Wenlao, Maaari ninyong suriin muli, Wenlao, para talagang matanggap ng taong ito ang pagkatalo niya. Ito, Pek. Pe, Wenlao, 50 milyon ang ginastos ko rito. Bimili ako ng jed na paso. Halos mabasag pa ito. Li Xiao. Totoong fake nga ito. Talagang Pek. Mukhang nagkamali talaga ako sa pagtingin.
Nakakahiya naman ako. Nahihiya ako. 50 milyon ang ginastos ko sa Jed na paso. At fake pala ito. Chicken, sobra kang galing. Mga ginoo at ginang, sa taya na ito, sino man ang matalo at manalo. Ang kakayahan ni Jichu sa pag-appraise. Si Boss Chen, taos puso ang pagkilala. Wenlao, Ang mga kabataang sumusulpot ay mas mahuhusay. Mas mataas ang kakayahan ni Jichu kaysa sa akin. Sumuko na ako. Pinuno ng Li Family, natalo kami. Ayon sa taya, kailangan ninyong bilhin ito sa 10 beses na presyo upang bilhin ang ulo ng Jade. Paano nangyari ito? Anak, Magbayad na, magbayad na. Tatay, napag-usapan na namin. Babayaran namin ng 10 beses na presyo. Bibilhin namin pabalik ang ulo ng badha na yon. Pero hindi namin sinabing kailangan ng bilhin gayon. Chu-Chen, hindi kami nagsabi. Nagagastos agad ng 10 beses na presyo para bilhin ang ulo ng badha mo. Lilingbo, alam kong wala kang hiya, pero hindi ko inaasahan na ganito ka na walang hiya. Lilingbo, talagang wala ka ng hiya. Ang dangal ng Li Family, nasira mo na lahat. Tumahimik ka. Kung magsalita ka pa ng isa pang linya, papapatayin kita. Sino ang papatayin? Hindi pa sigurado. Hintayin mo. Susuhan ko, papapatayin kita ngayon din. Tama na. Tatay, bakit mo ako sinapa? Tatay, Hindi ka ba nahihiya? Ang dangal ng Li Family, lubos mong naipahiya. Wenlao, huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, ayos ko itong ayusin ng maayos. tatay, Huwag mo akong tawaging tatay. Bilisan mong mag-transfer ng pera. Mag-transfer na. may 200 milyong nasa card ko. Sapat na ba? Pasensya na. Hindi sapat ang 200 milyon. Huwag kang maghangad ng sobra. Ang taya kanina, sinabi na bibilhin ang kayamanan ng kalaban sa 10 beses na presyo. Bibilhin ang kayamanan ng kalaban. Bibilhin ang kayamanan ng kalaban. Ngunit ang ulo ng Jade na badha na ito, hindi lang 20 milyong halaga nito. Ginoong Chu. Ang ulo ng Jade na budha na ito, 20 milyon na ang pinakamataas na alo. Mali. Ang ulo ng Jade na badha na ito, pinakamababa ang halaga ay 200 milyon. Ano? Chu-Chen, anong kalokohang sinasabi mo? Ito ay nakakahalaga ng 200 milyon? Naglulupasay ka ba? Hindi ako baliw. Ang susunod na mababaliw ay kayo. Lahat kayo, panoorin ninyo. Kaibigan Chu, paano mo nasira ang kayamanang walang presyo na ito, bago pa dumating ang mga banyaga? Ang mga dayuhan ay nambibastos. Sinira nila ang dakilang tsiya, upang hindi mapunta sa kamay ng mga banyaga ang dakilang tsiya, tiger tali. Itinago ko ito sa loob ng ulo ng Buddha. Inilagay ko para hindi mawala sa gitna ng gulo. Sana pagkatapos ng kaguluhan, mahanap ng mga susunod na henerasyon ang tiger tali. Hindi ba? Ito ba ang nawawalang dakilang tsiya, tiger tali, na nawala ng daan-daang taon? Tama. Ito ang piraso na noong araw ay ibinigay ni Emperor Liu Che kay Wei Qing, ang tiger tali na iyon. Nagpalit-palit ang mga dinastiya. Ipinamana mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Ngunit ito ay nawala noong mga digmaan 100 taon na ang nakalipas. Nawawala. Isang napakahalagang kayamanan. Hindi lang yan 200 milyon. Ito talaga ang karapat-dapat tawagin. Walang kapantay na kayamanan. Lilingbo, dapat mo nang ibigay ang 2 bilyon na iyon, hindi ba? Anong 20 bilyon? Sabi mo 200 milyon. 200 ang ibibigay mo, Saj. Hindi pa nagsasalita si Wenlao. Lumilibot ako sa mundo ng pag-aakala ng antigong gamit ng maraming dekada. Akala ko kakaiba ang aking paningin. Ngunit sa huli napaikli rin ang aking pananaw. Hindi ko nakita ang tunay na dragon. Si Ginoong Chu ay may natatanging paningin. Ako'y nahihiya at hindi kasing galing niya. Wen Lao, buong buhay mong ipinagmamalaki ang sarili mong integridad. Sino ang akalaing dating ang aw? Natatanggi ka at tatanggap ng pagkatalo? Tama na ang mga sarkastikong salita. Hindi ako kasing husay ng iba. Layang-laya akong maging alagad ni Ginoong Chu. Ngunit alam mo ba, sino nga ba si Ginoong Chu? Alam mo ba talaga? Sino ba si Ginoong Chu Chen? Si Ginoong Chu Chen ay direktang pinagkatiwalaan ng ating mga ninuno, ang makabagong gintong mata. Ano? Anong sabi mo? Muling nagpakita ang gintong mata sa mundo. Ang pinakahinalang gintong mata ng alamat. Banal na mata na masaganang panahon. Ang Han family ay taos pusong sumasaludo sa gintong mata.
Ang Han family ay handang sumunod hanggang kamatayan. Ginoong Chu Chen, susunod kami ng walang pag-alinlangan. Sa aking buhay pa lang, nakita ko na ang gintong mata, ang aming Wen family, handang sumunod hanggang kamatayan kay Ginoong Chu Chen. Ang Boss Chen, ang Boss Song. Ang aming Zhang family. Handang sumunod hanggang kamatayan kay Ginoong Chu Chen. Si gintong mata lamang ang aming susundan. Kami ay handang mag-alay ng buhay para sundin si Ginoong Chu Chen. Susundin namin ang kanyang pamumuno. Hindi ito possible. Ang Li family ay nagkulang at hindi nakita ang tunay na dragon. Humingi kami ng paumanhin kay Ginoong Chu Chen. Handa kaming ialay ang lahat ng aming ari-arian bilang pangbayad. Kayo lahat ay mga pamilyang nag-iingat ng antigong yaman. May tungkulin kayong protektahan ang dakilang Xia. Nagpapasalamat kami sa inyong hindi pagtalikod. Ngayon, ako, Chu Chen, sa ngalan ng makabagong gintong mata, nangangako akong ipagtanggol ang karangalan ng dakilang Xia hanggang kamatayan. Kapag nagpakita ang gintong mata, Magkakaroon na mapayapang panahon at masaganang panahon.